Good afternoon mga idol, welcome back. So happy Sunday sa ating lahat. So in this video, i-figure out ko lang kung worth it ba na bumili ako ng epic na Sword and Shield or mas goods pa rin yung yung plus 12 na Blue Moonlight Sword and Shield. Okay? But since wala akong mahiraman sa friends or sa clan, so I might as well buy one, di ba? But before that, let me give a huge shout out to a few or a couple of people. Actually, tatlo sila. Wait lang. First and foremost, huge shout out sa idol kong si Boss Jibril. Binigyan niya ako ng item and napaka-astig ng item na binigay niya. Yun, no? Shoutout sa iyo, idol. So, finally, nakapagpahinga na yung yung wristband of trials ko, nakapagpahinga dahil sa iyo. So, again, thank you very much, idol. Merry Christmas sa iyo. And next, ito si Emo Guy, shout out sa iyo, and then si Mushi25. So, may nakakapanood pa rin pala ng video natin. So I'm happy na I don't know kung if I'm contributing sa part ng entertainment or sa part ng information, but yun lang, sometimes I commit mistakes because I just base this on my own experience and perception. Alright? So, proceed na tayo. Maghahanap tayo ngayon ng shield na parang swak lang sa budget natin. Diba? Yung katamtaman lang yung price. Kasi the plan is, kapag, for example, nag-okay siya at ayaw na nating magporma-porma, meron pa rin kalalagyan yung plus 12 na shield natin. Or, kung may someone sa clan namin na mag-in-need. Diba? So let's go check out the shield. I mean the Sword and Shield. So first na gusto kong mabili is yung merong attack speed. But we'll see if pasok siya sa budget ko. Diba? So the lowest or the cheapest na attack speed na meron is eto, maganda to. Meron siyang MP recovery and skill consumption decrease. Okay siya in terms of PvE, which is yun yung gusto ko. But since incorporated na rin yung PvP sa game, baka i-consider ko rin to. But ito yung isa sa prospect natin. Walang plus na merong attack speed. Kapag medyo higher ng konti, meron tayong ito siya 1,100. Okay na rin, or I think this one. This is okay kasi plus 8 na siya. It's hard to get a plus 8 kasi wala yung mahirap ma-acquire yung pangbawas ng apps. Anong tawag doon? Basta 'di ba pag nagpla-plus ka, merong plus na magja-jump to plus 2. Meron ding pagpababa ng stats, ng apps na hindi ko ma-memorize yung name. So yun yung part na mahirap ma-acquire, kaya for the price okay na to, pansamantagal. Meron siyang attack speed, skill MP consumption decrease, and for PvP. So para dun sa mga naboboard, skip nyo na lang yung video dun sa mismong mismong ang tawag doon, nagko-compare na ako kasi I might take some time. Now, let's see if hanapan ko ng kahit ganito na lang, PvP, crit, and then MP recovery. $9. So, okay na rin. Okay na rin kasi 500, nakatipid tayo ng konti.
How about kung walang MP recovery? Kasi ang goal ko talaga yung plus ano na eh. Yung hanap ko is yung plus 8. I think this one, ito na yung gusto ko. Crit, MP, HP. Okay na ako dito. Kasi plus 8 na siya eh. And 600 pesos. Okay, so we're done with that. Nabili na natin siya. And definitely hindi tayo dito magte-test kasi hindi siya dito tayo. So yung comparison is between this one and yung plus 8 na bago. Wala pang refine. Refine natin. Try natin ang refine. O yan na muna. Nagtitipid ako eh. Yan na muna. So, dun tayo sa level 85. So, again, just like any other test na ginagawa ko, pag magtipi na siya dun, once nag-start na siyang tumira, yun na yun. And then, 5 minutes. Okay? Wait, baka kapusin tayo. Walang pats. Nga pala, I'm not sure kung interested ba yung karamihan sa tao na lumipat ng server. Meron daw upcoming na server transfer. If interested kayo, tinanong ko pa sa guildmaster namin kung looking for members pa kami. Pero wala pang response. But you might wanna consider itong server namin, Santiago 8. Napaka-peaceful. Sa clan namin or sa guild, meron kaming field boss privilege. Pero I'm not yet sure. So, and also wala pang CP requirements. Pero alam nyo naman yung Lord 9, hindi ganun ka often yung opportunity na makapaglipat ng server. So, ayan. So, dito tatargetin natin yung blue-eyed mercenary sniper. Baka mag-drop ng bow. So, again, comparison ito between the rare and the epic na shield. Tignan natin kung merong difference. So, first muna si rare muna na plus 12. Again, para dun sa mga nabuboard, scroll nyo na lang yung video directly dun mismo sa result. Kung ayaw nyo na ayaw nyo maghintay. It's okay. Okay, let's start. 5 minutes each. Okay, so mga around 7 to 7.1 million. Now, lipat natin. Uwi muna tayo kasi magiging unfair. Kasi naka 50 na yung hunter. So, switch natin. So, yan yung stat na napili natin. Okay na ako dito kasi kahit walang attack speed, kahit walang accuracy, meron siyang MP recovery and yung critical. So, okay na ako dyan. And for the price, okay na rin. Alright, let's go. Alright. So, tapos na yung parang mini experiment natin and let me pull up the result. Alright, so
nandito na yung results ng ating munting experiment. This is a comparison between the rare and the epic na Sword and Shield. So, ito yung nauna, 7.1 million sa rare. And interestingly, yung epic natin ay medyo kinapos ng 100,000 na experience or 1 monster. Alright? So, I guess it's safe to say na worth it pa rin yung rare. Kumbaga, kung wala kang budget for a new weapon, stick ka na lang muna dito sa rare. Kasi hairline, actually lamang pa nga yung lamang pa nga yung rare compared sa ating Sword and Shield, diba? So yeah, I guess that's it for this video. Kung umabot kayo at this point ng video, nagtiyaga kayo, or kung nag-skip lang kayo but you just watched the video, thank you, thanks for being here. Good afternoon, happy Sunday, keep grinding.